Nagba siya akong bisitahin ang aking asawa sa kanyang trabaho bilang C. Sa entrance, may sign na nagsasabing authorized personnel only. Nang sabihin ko sa guard na ako ang asawa ng C, tumawa siya at sinabi, "Sir, nakikita ko po araw-araw ang asawa niya. Ayan po siya, palabas na ngayon. Kaya nagpa siya akong makisabay na lang. Salamat at nandito ka. Sundan mo ang kwento ko hanggang sa dulo at i-comment ang lungsod na pinapanood mo para makita ko kung gaano kalayo na ang naabot ng kwento ko. Hindi ko akalain na ang simpleng surprise visit ay magbabago ng lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aming 28 taong kasal. Ako si Gerardo. 56 anyos na ako. At hanggang sa Huwebes ng hapon noong Oktubre. Akala ko kilala ko ng husto ang aking asawang si Lorena kaysa kahit kanino sa mundo. Nagsimula ito bilang napaka-inosenteng ideya. Si Lorena ay madalas na nag-o-overtime. 12 hanggang 14 na oras na araw na kasama sa pagiging C ng Meridian Technologies. Madalas na ako na lang ang kumakain mag-isa, habang nagte-text siya ng updates tungkol sa board meetings at client emergencies. That morning, nagmadali siyang umalis ng walang kanyang karaniwang kape. Kaya naisip kong dalhan siya ng paborito niyang latte at homemade sandwich para mapasaya ang araw niya. Ang downtown office building sa Makati ay kumikinang sa sikat ng araw ng taglagas habang pumasok ako sa visitor parking. Ilang beses lang ako nakapunta sa opisina ni Lorena sa mga nakalipas na taon. Lagi niyang sinasabi na mas mabuti raw na ihiwalay ang work at home, at iginagalang ko iyon. Siguro sobra pa nga ang respeto ko sa boundaries. Naglakad ako sa glass doors dala ang kape at paper bag. Pakiramdam ko ay medyo kinakabahan. Ang lobby ay puro marmol at chrome. Yung klaseng intimidating corporate space na nagpapasalamat sa akin sa tahimik kong accounting practice. May security guard sa likod ng malaking desk. Ang nameplate ay William. Magandang hapon, sabi ko. Lumapit na may pag-asa na confident ng ngiti. Nandito ako para puntahan si Lorena Hotchkins. Ako po ang asawa niya, si Gerardo. Tumingin si William mula sa computer screen. Ang ekspresyon mula sa professional courtesy hanggang sa isang bagay na hindi ko mabasa. Bahagyang iniangat niya ang ulo. Pinag-aaralan ang mukha ko na parang sinusubukang lutasin ang isang puzzle. Sabi mo po kayo ang asawa ni Emares Hotchkins. May halong paggalito ang boses niya na nagpaigting ng tiyan ko. Opo, tama po yon, Gerardo Hotchkins. Dala ko po ang lunch niya. Itinaas ko ang paper bag. Bigla akong naramdamang hangal. Biglang nagbago ang mukha ni William. Tumaas ang kilay niya at ginawa niya ang isang bagay na nagpatigilan ng dugo ko. Tumawa siya, hindi yung magalang na tawa, kundi tunay na naguguluhang tawa na umalingaw-ngaw sa marmol na lobby. Sir, pasensya na po. Pero nakikita ko po araw-araw ang asawa ni Emares Hotchkins. Umalis lang po siya mga 0 minuto na ang nakalipas. Tinuro niya ang elevators ng may katiyakan. Ayan po siya, bumabalik na. Lumingon ako, sinundan ang tingin niya, at nakita ko ang isang matangkad na lalaki na naka-expensive charcoal, suite na naglalakad sa lobby. Mas bata siya sa akin. Siguro mid-negatibo 40s. May confident bearing na parang may-ari ng bawat kwarto na pinapasukan niya. Perpektong ayos ang maitim na buhok, makintab na sapatos. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng tagumpay at autoridad. Tumango siya kay William ng may pagkakakilanlan. Magandang hapon, Bill. Hiniling ni Lorena na kunin ko yung files sa sasakyan. Walang problema, Emar Santos. Nasa opisina po siya. Francisco Frank Santos. Kilala ko ang pangalang yon mula sa mga kwento ni Lorena tungkol sa trabaho. Ang kanyang vice president na sumali sa kumpanya 3 taon na ang nakalipas. Ang lalaki na paminsan-minsan niyang binabanggit. Lagi sa professional context. Frank ito, Frank yon, laging business. Nanginginig ang kamay ko sa paligid ng coffee cup. Naggaluskos ang paper, bag ng kusang humigpit ang kapit ko. Gusto kong magsalita, itama ang malaking pagkakamali. Pero tuluyang nawala ang boses ko. Tumingin si William sa pagitan namin ni Frank. Tunay na paggalito sa mukha. Pasensya na po, sir, pero sigurado po ba kayo na asawa ninyo si Emares Hotchkins? Dahil si Emar Santos po ang kasal kay Emares Hotchkins. Parang suntok ang mga salita. Kasal kay Emares Hotchkins. Present tense, hindi was married, hindi claims to be, kundi simpleng katotohanan na sumira sa realidad ko. Huminto si Frank sa paglalakad. Naagaw ang atensyon sa usapan namin. Nang magkatinginan ang mata namin, may kumislap sa mukha niya. Hindi guilt, hindi gulat, kundi pagkilala. Alam niya eksakto kung sino ako. May problema ba rito? Malambot at kontrolado ang boses ni Frank. Boses ng lalaking sanay mag-handle ng mahihirap na sitwasyon.
May malamig at kalkulado na dumaan sa isip ko. Lahat ng instinct ay sumisigaw na sumabog, magdemanda ng sagot, gumawa ng eksena na nararapat sa sitwasyon. Pero isang mas malalim na karunungan. Mula sa 28 taon ng pagbabasa ng tao sa aking accounting practice, ang nagsabi na makisabay na lang. Ikaw siguro si Frank, sabi ko, pinilit na manatiling steady ang boses. Nabanggit ka na ni Lorena. Ako si Gerardo, kaibigan ng pamilya. Mapait ang lasa ng sinungaling. Pero binigyan ako ng oras para mag-isip. Nag-drop lang ako ng ilang dokumento para kay Lorena. Bahagyang nakakarelax ang balikat ni Frank. Pero nanatiling mapagmatyag ang mata. Nabanggit din niya ikaw. Talaga ba? Ano kaya ang sinabi niya? Nasa meeting siya karamihan sa hapon. Pero maipapasa ko kung ano man ang dala mo. Inabot ko ang kape at sandwich. Mekanikal ang galaw ko. Sabihin mo lang na dumaan si Gerardo. Siyempre. Perpektong profesional ang ngiti ni Frank. Parang hindi naganap ang pinakasurreal na usapan sa buhay ko. Naglakad ako pabalik sa kotse ng parang nangangarap. Walang malay na direksyon ang paa ko. Matindi ang hangin ng Oktubre sa balat ko. Pero halos hindi ko napansin. Pareho pa rin ang lahat ng itsura kumpara noong dumating ako, 30 minuto na ang nakalipas. Pero lubos nang nagbago ang mundo ko. Nakaupo sa driver's seat. Tinititigan ko ang building sa pamamagitan ng windshield. 28 taon ng kasal. 28 taon ng pagbabahaginan ng kama. Bahay, pangarap, takot, inside jokes na walang ibang nakakaunawa. 28 taon ng paniniwala na lubos kong kilala ang babaeng to. Nagbuzz ang phone ko sa text mula kay Lorena. Late ulit ako tonight. Huwag mo na akong hintayin. Mahal kita. Mahal kita. Ang mga salitang dating nagbibigay ng aliw ngayon ay parang isa pang kasinungalingan sa web ng palilinlang na hindi ko napansin. Gaano katagal na ito? Ilang beses nang ipinakilala si Frank bilang asawa habang ako'y nasa bahay. Naghahanda ng hapunan para sa isa. Naniniwala sa mga kwento niya tungkol sa late meetings at business dinners. Sinimulan ko ang kotse at nagmaneho pauwi sa mga pamilyar na kalye na biglang naging dayuhan. Pareho pa rin ang itsura ng bahay namin. Ang red brick colonial na binili namin ng maging partner, si Lorena sa dating firm. Ang hardin na ipinilit niyang taniman noong 2 taon namin doon. Ang mailbots na may pangalan naming dalawa sa maingat na sulat kamay. Lahat eksakto kung paano ko iniwan. Maliban na alam ko na ngayon na lahat ito ay nakabatay sa kasinungalingan. Sa loob, iba ang pakiramdam ng katahimikan. Hindi na yung komportableng tahimik ng bahay na naghihintay sa mga nakatira. Ito ay walang laman na emptiness ng isang stage set. Isang maingat na ginawang facade. Naglakad ako sa mga kwarto na puno ng aming shared memories, vacation photos, wedding pictures, ang ceramic bowl na ginawa ni Lorena sa pottery class 5 taon na ang nakalipas. Alinman ba rito ang totoo? Gumawa ako ng tsaa at umupo sa kitchen table. Nakatitig sa wala. Paulit-ulit sa isip ko ang eksena sa opisina. Naghahanap ng mga hinintay na clue, mga paliwanag na magpapasok sa kung ano ang nakita ko. Pero isa lang ang explanation na bagay. At hindi pa ako handa tanggapin yon. Bumukas ang front door ng 9:30 minuto. Tulad ng maraming beses na dati. Ang heels ni Lorena ay tumutunog sa hardwood floor. Ang case ay nagjingle ng ilagay niya sa hall table. Normal na tunog ng normal na gabi. Maliban na wala ng normal. Gerardo, andito na ako. May pagod na init ang boses niya, nasanay na ako sa mga taon. Lumitaw siya sa kitchen doorway. Mukhang perpektong successful sa tailored navy suit. Blonde hair na perpektong ayos kahit matagal ang araw. Kumusta ang araw mo? Tanong ko. Automatic ang tanong. Huminga siya ng malalim. Hinubad ang jacket. Nakakapagod. Back-to-back meetings buong hapon. Kumain ka na ba? Tumango ako. Pinag-aralan ang mukha niya para sa anumang senyales ng panlilinlang. Anumang hint na alam niya ang pagbisita ko sa opisina. Wala. Eksakto ang ekspresyon niya kung ano ito dati. Pagod, distracted. Pero tunay na natutuwa na makita ako. Nagdala ko ng kape sa opisina mo ngayon. Sabi ko ng maingat. Biglang tumigil si Lorena sa pag-abot ng baso. Sa isang saglit, may nagbago sa mukha niya. Ngumiti siya. Talaga. Wala akong natanggap na kape. Binigay ko kay Frank para ipasa. Isa pang saglit na pause, na baka naisip ko lang. Binanggit ni Frank na may dumaan. Back-to-back meetings ako buong hapon. Siguro napalampas ko. Lumipat siya sa ref, nakatalikod sa akin. Ang sweet mo naman na naisip mo ako. Pinanood ko siyang magbuhos ng wine. Napansin kung gaano katatag ang kamay niya. Alinman, nagsasabi siya ng totoo o siya ang pinakamahusay na sinungaling na nakilala ko.
Pagkatapos ng 28 taong kasal, natatakot akong malaman kung alin. Ang natitirang gabi ay lumipas sa surreal na pantomime ng normalidad. Nanood kami ng balita, nag-usap tungkol sa weekend plans, sinundan ang parehong bedtime routine sa loob ng mga dekada. Pero sa ilalim nito, may bagong kakilakilabot na kamalayan na tumitibok na parang pangalawang puso. Habang natutulog si Lorena sa tabi ko, malalim at mapayapa ang hinga. Nakatitig ako sa kisame at nagtaka kung ilang kasinungalingan pa ang pinamumuhay ko. Ilang beses na siyang umuwi mula sa paggugol ng araw bilang asawa ni Frank, para lang muling maging akin ng walang hira. Ilang beses ko nang binahagi ang buhay ko sa isang taong nabubuhay sa ibang buhay kapag wala ako. Nagsimulang magkumpute ang numbers man sa akin. 3 taon mula nang sumali si Frank sa kumpanya. Ilang late nights, ilang business trips, ilang beses na binanggit ang pangalan niya ng kasual. Nagkukondisyon sa akin na tanggapin ang presensya niya sa professional life habang siya'y talagang naninirahan sa mas personal na bagay. Pero ang mga tanong na pinakanagpapahirap sa akin ay hindi tungkol sa timeline o ebidensya. Mas simple at mas nakakapinsala sila. Sino ang babaeng natutulog sa tabi ko? At sino ang pinakasalan ko sa lahat ng taon na to? Dumating ang susunod na umaga ng may malupit na normalidad. Hinalikan ako ni Lorena sa pisngi bago umalis papuntang trabaho. Parehong mabilis na halik na ibinibigay niya sa akin sa loob ng mga taon. Suot niya ang paborito niyang pabango. Yung binili ko sa kanya noong Pasko, 2 taon na ang nakalipas. Lahat tungkol sa kanya ay pamilyar, nakaka-comfort, eksakto kung paano dati. Maliban na ngayon alam kong hahalikan ko ang isang estranghero. Tinawagan ko ang opisina ko at sinabi sa assistant na mag-work from home ako. Sa unang beses sa 15 taong practice ko, hindi ko makayanan ang pag-uusap tungkol sa tax returns at quarterly reports. Sa halip, umupo ako sa kitchen table na may malamig na kape, habang nakatitig sa mug ni Lorena sa lababo. Ginamit niya yon kaninang umaga, tulad ng lagi. Iniisip ba niya si Frank habang umiinom mula rito? Sa tanghali, nagawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa. Binuksan ang mga gamit ni Lorena, hindi frantic, hindi desperate, kundi may methodical precision na nagtagumpay sa akin sa accounting. Nagsimula ko sa obvious places, ang home office niya, ang desk kung saan minsan siya nag-work sa gabi. Walang suspicious sa drawers. Work papers, company letterhead, business cards mula sa clients na kilala ko mula sa kwento niya. Eksakto kung ano ang dapat para sa na paminsan-minsang nagdadala ng trabaho sa bahay. Pero nakita ko ang isang bagay na nagpaigting ng tiyan ko. Isang restaurant receipt mula sa isang French restaurant sa Makati kung saan nag-celebrate kami ng anniversary 3 taon na sunod-sunod. Dated 6 na linggo na ang nakalipas para sa 2 tao. 3,500. Naalala ko ng malinaw ang gabing yon dahil sinabi ni Lorena na may dinner siya sa potential client. Isang babaeng client mula sa Cebu na nasa Manila lang para sa isang gabi. Tinitigan ko ang receipt. Bahagyang nanginginig ang kamay. Ang timestamp ay 8:15 nag-usap kami sa phone bandang 9:30. Mukhang relaxed at masaya siya. Inilarawan ang challenging pero productive na client meeting. Nagmalaki ako sa kanya sa paglanding ng significant account. Pero hindi ito business dinner receipt. Walang alcohol charges na kasama sa client entertainment. Walang appetizers o desserts na orderin ni Lorena para ma-impress ang client. 2 main course at isang bote ng wine lang. Yung klaseng intimate dinner na akala ko para sa atin lang. Nagring ang phone ko, nagulat ako. Pangalan ni Lorena sa screen. Hey, honey. Sagot ko. Nagulat kung gaano normal ang boses ko. Hey, gusto ko lang mag-check-in. Medyo off ka kaninang umaga. May genuine concern ang boses niya. Yung karing attention na nagpagmahal sa akin sa kanya, 29 taon na ang nakalipas. Pagod lang, sabi ko. Hindi maganda ang tulog. Baka dapat magtoke ka ng totoong break ngayon. Matagal ka nang nagtatrabaho ng husto. Hindi ko napalampas ang irony ng suggestion niya. Habang ako'y nagtatrabaho ng husto sa maliit kong practice, siya pala'y nagtatrabaho ng husto sa pagmaintain ng 2 buhay. Actually, iniisip ko yung dinner mo sa client mula sa Cebu. Yung mga 6 na linggo na ang nakalipas. Paano yon naging? Saglit na pause, na hindi napansin ng karamihan. Pero pagkatapos ng 28 taong kasal, kilala ko ang speech patterns ni Lorena. Nagkalkula siya. Hindi yon naging. Nagdesisyon siyang pumili ng local firm. Steady at casual ang boses. Bakit mo natanong? Curious lang. Mukhang excited ka noon. Well, you win some, you lose some. May naririnig akong typing sa background. Siguro sumasagot siya ng emails habang kausap ako.
multitasking tulad ng lagi. Dapat na ako bumalik sa board meeting prep. Kita tayo mamaya. Kita tayo mamaya. Pagkatapos mag-hang up, nakatitig ako sa receipt. Alinman, nagsisinungaling siya tungkol sa client meeting o nagsisinungaling tungkol sa dinner. Sa anumang paaan, nagsisinungaling siya. Ginugol ko ang natitirang hapon na parang detective sa sariling buhay. Pinag-aralan ang pamilyar na bagay ng may bagong mata. Ang credit card statements na dati binabasahin ko lang ng casual. Pinagkakatiwalaan si Lorena na i-handle ang finances dahil 3 beses na mas malaki ang kinikita niya. Ngayon pinag-aralan ko sila line by line. Lunch charges sa mga araw na sinabi niyang nag-brown bag siya para mag-ipon. Gas purchases sa ibang barangay, malayo sa karaniwang ruta niya. Isang charge sa National Bookstore na 18,000 sa isang Martes na dapat back-to-back meetings siya. Matagal nang hindi bumibili si Lorena ng libro para sa leisure. Sinasabing pagod na siya pagkatapos ng trabaho para mag-focus sa iba kundi trade magazines. Pero ang pinakadaming discovery ay mula sa laptop niya. Iniwan niya itong bukas sa kitchen counter. Isang bagay na mas madalas niyang ginagawa sa nakalipas na taon. Sinabi ko sa sarili na isasara ko lang para mag-save ng battery. Pero nakita ng mata ko ang notification bubble sa corner ng screen. Si Francisco Santos ay nagpadala ng calendar invitation. Hindi dapat ako nag-click. Alam kong lumalagpas ako sa linya. Nilalabag ang privacy niya sa paraang magpapangamba sa akin 24 oras na ang nakalipas. Pero 24 oras na ang nakalipas. Naniniwala ako na tapat ang asawa ko. Ang calendar invitation ay para sa dinner. Ngayong gabi, 7 oras PM sa Bella Court. Ang Italian place na naging special occasion restaurant namin. Ang lugar kung saan nagpropose sa akin si Francisco, 17 taon na ang nakalipas. Sa pangalan ni Frank ang reservation. Kitang-kita ang higpit sa dibdib ko habang nag-scroll ako sa iba pang entries. Lunch meetings kay Frank na hindi labeled as business. Doctor's appointments na hindi ko nabanggit. Weekend spa retreat 3 buwan na ang nakalipas na sinabi niyang women's conference para sa female executives. Pero ang mga recurring entries ang nagpaikot ng tiyan ko. Coffee with A tuwing Martes ng umaga sa 8 oras ang dinner plans, tuwing iba pang Huwebes. Weekend planning na nakamark para sa susunod na Sabado kung saan sinabi niyang kailangan niyang magtrabaho. Tinitingnan ko ang parallel life, meticulously scheduled at maingat na itinago. Hindi lang si Frank ang work colleague o affair partner niya. Batay sa calendar entries, siya ang primary relationship niya. Ako ang side note, ang obligation, ang inconvenience na iniwasan. Narumal daw ang garage door ng 6 oras 15 minuto. Maaga si Lorena umuwi, unusual para sa Huwebes. Mabilis kong isinara ang laptop. Tumitibok ang puso habang naririnig ang heels niya sa kitchen tile. Maaga ka umuwi, sabi ko. Umaasa na normal ang boses. Maganda siya. Napagtanto ko ng may sakit. Nag-refresh siya ng makyup. Perpektong ayos ang buhok. At suot ang itim na damit na binili ko sa kanya noong birthday niya last year. Sinabi niya noon na masyadong fancy. Yon, para sa everyday wear. Natapos ko ng maaga para minsan. Lumipat siya sa ref. Sumusunod ang pabango. Naisip ko baka pwede tayong mag-dinner out ngayong gabi. Matagal-tagal na tayong hindi nag-spontaneous. Napaka-smooth ng sinungaling. Napaka-perpekto ang pagkakasabi na halos maniwala ako mismo. Kung hindi ko nakita ang calendar invitation, matutuwa ako sa suggestion. Magmamadali akong magbihis. Nagpapasalamat sa unexpected attention mula sa matagumpay at busi kong asawa. Saan mo gustong pumunta? Tanong ko. Ewan ko. Baka yung bagong sushi place sa 5th Street. O subukan natin ang iba. Tinitingnan niya ang phone habang nagsasalita. Mabilis ang daliri sa screen. Pinanood ko siyang magtype. Nagtataka kung nagte-text siya kay Frank. Kinansela ba niya ang dinner nila? Nag-reschedule. O bahagi ba ito ng mas malaking laro na hindi ko maintindihan? Actually, sabi niya, tumingin mula sa phone na may halatang disappointment. Naalala ko, yung conference call sa Tokyo office. Totally slipped my mind. Umiling siya ng may pagmamalungkot. Rain check. Siyempre. Auto ang sagot. Pero sa loob ay may malamig at matigas na nagkikristal. Anong oras ang call mo? 7 oras 30 minuto. Pwede hanggang 9 o 1:00. Alam mo naman ang mga international calls. Nauna na siya sa hagdan. Patungo sa kwarto kung saan iniingatan niya ang work clothes. Siguro magda-drive-thru na lang ako pauwi sa opisina. Tumango ako. Ginagampanan ang papel sa malaking panlilinlang na to. Maghahanda ako rito. Tumigil siya sa paanan ng hagdan. Tumingin pabalik na may halatang pagmamahal. Ang understanding mo talaga,
Gerardo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang dapat magpainit ng puso ay naging e-speaks. Ilang beses na niya sinabi ang variations nito, habang naghahanda, nagugulin ang gabi sa ibang lalaki. Ilang beses na akong ngumiti at hinalikan siya goodbye. Hindi alam na pinapadala ko siya sa tunay niyang buhay. Pinanood ko siyang umakyat, nakikinig sa galaw niya sa kwarto. Nagpapalit siya ng itim na damit. Siguro sa mas businesslike para sa conference call. O baka sa iba, para sa dinner kay Frank. 20 minuto pagkatapos, bumaba siya na naka-navy blouse at dark slacks. Professional pero attractive. Perpekto ang makyup, na-touch up ang buhok. Mukha siyang babaeng naghahanda para sa importanteng gabi. Hindi para sa mahabang phone conference. Susubukan kong hindi maging masyadong lete. Sabi niya, hinalikan ang pisngi ko. Sa parehong spot na hinalikan kaninang umaga. Pero ngayon parang betrayal na hindi intimacy. Take your time. Matutulog na siguro ako ng maaga. Kinuha niya ang purse, laptop bag, case. Paihong routine na nakita ko libu-libong beses. Pero ngayon alam kong nanonood ako ng aktres na naghahanda na umalis sa isang performance patungo sa isa pa. Iba ang pakiramdam ng bahay pagkaalis niya. Hindi walang laman, kundi haunted. Bawat pamilyar na bagay ay parang nanunuya sa maling aliw. Ang wedding photos sa mantle, vacation souvenirs sa bookshelf. Ang coffee table na pinili naming magkasama, 0 taon na ang nakalipas na magredo kami ng sala. Lahat totoo, pero wala sa kanila ang ibig sabihin ng akala ko. Gumawa ako ng sandwich at umupo sa harap ng tea. Pero hindi ako makafocus. Umikot ang isip ko sa paihong impossible tanong. Gaano katagal na ito? Paano ko napalampas ang sags ng matagal? At pinakanakakapinsala, buong kasal ba namin ay kasinungalingan? O may nagbago lang sa daan? Nang 8 oras 30 minuto, napadpad ako sa pagdaan sa Bellacourt. Sinabi ko sa sarili na pupunta lang ako sa grocery. Normal ang ruta. Pero nang makita ko ang silver BMW ni Lorena sa parking lot, katabi ng dark Mercedes na siguro kay Frank, ang huling hibla ng pag-asa na hinawakan ko ay naputol. Nandoon sila ngayon, nagbabahaginan ng intimate dinner na akala ko exclusive sa kasal namin. Nagsasabi ba siya ng mahal kita? Natatawa ba siya sa mga biro nito tulad ng dati sa akin? Nagpaplano ba sila ng future na wala ako? Nagmaneho ako pauwi ng parang nangangarap. Ang bigat ng bagong realidad ay tumira sa akin na parang mabigat na koot. Ang asawa ko ng 28 taon ay nabubuhay ng double life na lubos. Seamless na isinama na ako'y bulag na bulag. Ang babaeng akala ko kilala ko ng husto ay estranghero. Ang kasal na akala ko solid ay cover story lang pala para sa tunay niyang relasyon. Pero siguro ang pinakanakakagulat na realization ay ito. Wala akong ideya kung gaano katagal ako nabubuhay sa kasinungalingang to. At wala akong ideya kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Dumating ang revelation 3 araw pagkatapos sa pinakamundane na paraan. Naglilinis ako ng junk drawer sa kusina. Isang bagay na ginagawa ko quarterly para maayos ang bahay. Nang mapaloob ang daliri ko sa isang key na hindi ko kilala. Brass ito, makinis ang gilid. Nakakabit sa keychain mula sa isang kondo sa Quezon City. Tinitigan ko ito ng matagal. Sinusubukang iproseso ng isip kung ano ito. May sarili kaming bahay. Walang utang na 8 taon na. Wala kaming dahilan para magkaroon ng apartment key. Lalo na mula sa complex 30 minuto ang layo mula sa amin. Ngayong hapon, habang nasa client presentation daw si Lorena, nagmaneho ako sa kondo na yon. Maganda ang lugar, upscale pero hindi masyadong flashy. Yung klaseng pinapanatili ng successful professionals bilang discreet second home. Umupo ako sa kotse sa visitor parking. Tinitingnan ang key sa palad at nagtataka kung talagang gusto kong malaman kung anong pinto ang binubuksan nito. Dumating ang sagot nang makita ko ang Mercedes ni Frank na pumasok sa numbered space. Pinanood ko siyang bumabadala ang grocery, bag at dry cleaning. Gumalaw siya ng may familiarity ng taong umuwi, hindi bisita. Nang pumasok siya sa building C, naghintay ako ng eksaktong 0 minuto bago sumunod. Perpektong bagay ang key sa apartment 214 na. Bumukas ang pinto sa buhay na hindi ko alam na umiiral. Hindi ito temporary hiding place o secret meeting spot. Ito'y tahanan, fully furnished, lived-in home na may photos sa mantle, books sa shelves, at paboritong throw pillows ni Lorena sa couch na hindi ko pa nakita. Pero ang photos ang lubos na sumira sa akin. Si Lorena at Frank sa company Christmas party. Ang braso niya sa baywang niya ng possessive at intimate. Sila sa beach na hindi ko kilala. Paihong kulay ng araw at relax. Si Lorena suot ang sundress na hindi ko nakita. Si Frank hinalikan ang pisngi niya habang natatawa siya. Ang kaliwang kamay niya ay kita
at walang wedding ring na suot niya sa bahay. Naglakad ako sa apartment na parang multo. Nagkatalog ng ebidensya ng relasyon na malinaw na higit pa sa affair. Ito'y second life, kumpleto at established. Sa kwarto, nakasabit ang damit ni Lorena katabi ni Frank sa shared closet. Ang pabango niya sa dresser katabi ng kolog nito. Sa banyo, 2 toothbrush, contact solution niya. Ang mahal na face cream na sinabi niya masyadong mahal para bumili ulit nang maubos ito 6 na buwan na ang nakalipas. Sa kitchen counter, nakita ko ang pinakadevastating na ebidensya. Isang folder na labeled Future Plans sa sulat kamay ni Lorena. Sa loob ay house listing sa pangalan ni Frank, vacation brochures para sa trips na hindi ko nabanggit, at business plan para sa expansion ng Meridian Technologies na si Frank ang C at si Lorena ang president. Pero sa ibaba ng folder ay may isang bagay na nagpanginig ng kamay ko. Isang consultation summary mula sa isang family law firm sa Makati. Pamilyar ang letterhead dahil sila rin ang nag-handle ng will updates namin 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa summary, nakipag-meeting si Lorena sa kanila ng 2 beses sa nakalipas na 4 na buwan para talakayin ang optimal divorce strategies para sa high-asset individuals. Inilaawan ng dokumento ang approach niya ng clinical detail. Plano niyang mag-file ng divorce, citing irreconcilable differences at emotional abandonment. Ang strategy ay mag-establish ng pattern ng alleged emotional unavailability ko, supported by lifestyle incompatibility evidence. Ayon sa plan, ang pagiging gusto ko ng quiet evenings sa bahay ay ipapakita bilang social isolation. Ang kasiyahan ko sa maliit kong accounting practice ay magiging lack of ambition. Ang contentment ko sa modest lifestyle ay magiging inability to support her professional growth. Pero ang pinaka-chilling ay ang timeline. 2 taon na niyang pinaplano ang divorce na to. Maingat na nagdo-document ng instances ng tinatawag niyang withdrawn behavior ko. Nilikha niya ang narrative ng kasal namin na nagpapinta sa akin bilang inadequate husband, unti-unting naging emotionally unavailable. Ang babaeng kasama ko, minahal, pinagkatiwalaan, ay sistematikong gumagawa ng kese laban sa akin habang ako'y walang kamalay-malay. Umupo ako sa couch nila, napapaligiran ng ebidensya ng shared life nila, at sinubukang iproseso ang laki ng panlilinlang. Hindi lang ito affair na lumala. Ito'y calculated replacement ng isang buhay sa isa pa. Hindi lang ninakaw ni Frank ang asawa ko. Siya'y sistematikong pumalit sa papel ko, habang unti-unti akong inaalis sa kwento. Nagbuzz ang phone ko sa text mula kay Lorena. Late ulit ako tonight. Huwag mo na akong hintayin. Mahal kita. Mahal kita. Parehong salita na siguro ipinadala niya mula sa apartment na to. Siguro habang nagluluto si Frank sa kusina nila o habang nagpaplano sila ng susunod na bakasyon. Ilang beses na niya ipinadala sa akin ang loving messages habang aktibong nabubuhay ng ibang buhay. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat gamit ang phone ko. Automatikong gumagawa ang accounting min ko ng documentation na kakailanganin ko mamaya. Ang mga litrato, legal documents, ebidensya ng shared residence nila. Pero habang ginagawa ko yon, isang kakaibang kalmado ang dumating. Sa loob ng 3 araw, pinahirapan ako ng uncertainty, ng gap sa pagitan ng alam at hinala ko. Ngayon may sagot na ako. At kahit nakakabagabag, nagbibigay din ito ng kalinawan. Hindi lang affair si Lorena. Nagdadala siya ng elaborate long-term plan, para lumipat mula sa isang buhay patungo sa isa pa. Ako bilang unwitting supporting character sa sarili kong kapalit. Ang babaeng kasal ko ng 28 taon ay gumugol ng mga nakalipas na taon sa pag-erese sa akin mula sa future niya habang pinapanatili ang fakade ng kasal namin. Pag-uwi ko, nakita kong bukas ulit ang laptop ni Lorena sa kitchen counter. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang email niya at nakita ang correspondence na nagkumpirma ng lahat ng natuklasan ko sa apartment. Mga mensahe sa pagitan nila ni Frank na nag-uusap kung kailan gagawin ang transition. Mga komunikasyon sa lawyer niya tungkol sa paghahanda sa akin para sa inevitable changes. Kahit email sa mutual friends namin, subli naghahanda sa tinatawag niyang some difficult decisions I'll need to make about my marriage. Isang email sa kapatid niyang si Sarah, dated 2 linggo na lang ang nakalipas, ay partikular na nakakabagabag. Si Gerardo ay napaka-distant lately. Sa tingin ko may midlife crisis siya, pero ayaw niyang pag-usapan. Sinusubukan kong maging patient, pero hindi ko maaring isakripisyo ang sariling kaligayahan habang buhay. Sa tingin ni Frank, dapat kong isaalang-alang ang lahat ng options ko. Sa pagbabasa nito, napagtanto ko na hindi lang double life ang ginagawa ni Lorena. Aktibo niyang sinusulat ulit ang history ng kasal namin para i-justify ang planned exit niya.
Bawat quiet evening na nagbabasa ako, habang nag-work siya sa laptop. Bawat pagkakataon na hinikayat ko siyang ituloy ang career ambitions. Kahit mas kaunti ang oras natin. Bawat instance ng pagiging supportive kaysa demanding, ay ginawa niyang ebidensya ng inadequacy ko bilang asawa. Ang pinaka-cruel ay ang pagkilala kung paano niya ginamit ang sarili kong responses para suportahan ang narrative niya. Nang magsimula siyang magtrabaho ng mas late at mag-travel ng mas madalas, understanding ako. Nang magmukhang stressed at distant siya, binigyan ko siya ng space. Nang imungkahin niyang kailangan natin ng better communication, pumayag ako sa couples counseling. Hindi alam na nagbibigay ako ng material na gagamitin niya laban sa akin mamaya. Ng gabing yon, umuwi si Lorena halos 11 oras. Humihingi ng paumanhin para sa late evening na client entertainment. Hinalikan niya ang pisngi ko at tinanong ang araw ko. Paehong routine sa loob ng mga taon. Pero ngayon nakikita ko kung ano ito. Isang performance na idinisenyo para mapanatili ang status quo hanggang handa na siyang i-execute ang exit strategy. Kumusta ang client dinner? Tanong ko, sinusubukan ang reaksyon. Productive, sa tingin ko. Sinusubukan nating malanding yung big contract. At minsan kailangan ng extra relationship building. Gumalaw siya sa kusina ng may practiced ise, gumagawa ng tsaa. Nandun din si Frank, syempre, dahil siya ang magmamanage ng account kung makukuha natin. Nandun din si Frank. Syempre, nagtaka ko kung natatawa ba sila sa usapan na tumamaya sa shared apartment habang nagpaplano ng shared future. Buti naman, sabi ko, maganda ang pagtutulungan ninyo ni Frank. Tumigil si Lorena, ang tasa nasa kalahati palang patungo sa labi. Maganda nga, talagang naiintindihan niya ang business side. May init sa boses niya na dati para sa akin lang. Instrumental siya sa ilan sa pinakamalaking wins natin lately. Tumango ako, ginagampanan ang papel sa malaking tsarede. Pero sa loob, nagkalkula ako. Gaano katagal pa bago siya mag-file ng divorce? Ilang ebidensya pa ang kailangan niya para suportahan ang strategy? Ilang beses ko pa siyang hahalikan goodnight habang pinaplano ang kapalit ko? Habang nakahiga sa kama ng gabing yon, nakikinig sa mapayapang hinga ni Lorena sa tabi ko. Napagtanto ko na ang babaeng kasal ko ng 28 taon ay wala na talaga. Sa lugar niya ay may taong kayang mag-maintain ng ganitong level ng deception na madali. Kaya maglano ng emotional at financial destruction ko habang tinatanggap ang pag-ibig at suporta ko. Pero siguro ang pinakadevastating ay ang pagkilala na matagal ko nang kasama ang estranghero, mga buwan, posibleng taon, nang hindi ko man lang hinala. Ang Lorena na akala ko kilala ko, ang babaeng pinagtayo ko ng buhay, ay unti-unting napalitan ng taong kayang gawin ang ganitong calculated betrayal. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung tapos na ang kasal namin. Ang tanong ay kung talagang umiiral ba ito noon. Pinili ko ang Sabado umaga para sa confrontation. Nasa kusina si Lorena na suot ang light yellow robe na binili ko sa kanya 3 Pasko na ang nakalipas. Umiinom ng kape mula sa paborito niyang mug habang nag-scroll sa phone. Yung klaseng peaceful domestic scene na dati nagbibigay sa akin ng contentment. Ngayon parang nanonood ako ng performance na hindi ko na kayang paniwalaan. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Inilagay ang folder ng ebidensya sa kitchen table sa pagitan namin. Tumingin si Lorena mula sa phone. Ang ekspresyon mula casual hanggang sharp awareness nang makita ang documents. Ang mug niya ay tumigil sa kalahati patungo sa labi. At sa isang saglit, nakita ko ang isang bagay na kumislap sa mukha niya na baka relief. Ano to? Tanong niya. Pero kulang ang boses sa paggalito na dapat naroroon. Alam niya eksakto kung ano ito. Dumaan ako sa apartment mo kahapon. Yung sa Quezon City. Umupo ako sa harap niya. Napansin kung paano nagtuwid ang balikat niya. Kung paano naging controlled ang hinga. Ginamit ko ang key mula sa junk drawer. Inilagay ni Lorena ang mugnang may deliberate precision. Nang tumingin siya ulit sa akin, nawala na ang mask. Ang loving wife, ang concerned partner, ang babaeng humihingi ng paumanhin sa late nights at long meetings ay nawala. Sa lugar niya ay may taong halos hindi ko makilala, na may lamig sa mata na hindi ko pa nakita. Naiintindihan ko. Malamig at matter of fact ang boses. Gaano karami ang alam mo? Parang suntok ang tanong. Walang denyal, walang gulat, kahit galit. Simpleng practical inquiry tungkol sa lawak ng natuklasan ko. Parang nag-uusap kami tungkol sa business problem na kailangang i-manage. Lahat, sabi ko. Ang apartment, si Frank, ang divorce planning, ang legal strategy, lahat. Tumango si Lorena ng dahan-dahan. Ang daliri ay tumutugtog sa table, sa RYTM na kilala ko mula sa board meetings niya. Nagkalkula siya, nagpuproseso,
Nagdedesisyon kung paano handle ang unexpected development sa maingat niyang plano. Kailan mo nalaman? Tanong niya. Mula Huwebes, nang dumalaw ako sa opisina mo at sinabi ng security guard na nakikita niya araw-araw ang asawa mo. Si Frank ang tinutukoy niya. May dumaan na parang amusement sa mukha ni Lorena. Kawawang William. Lagi siyang medyo madaldal. Inabot niya ulit ang kape. Unhurried ang galaw. Siguro nagiging komplikado na ito. Nagiging komplikado. Narinig ko ang pagtaas ng boses ko, kahit sinusubukan kong manatiling kalmado. Lorena, 28 taon na tayong kasal. Nabubuhay ka sa ibang lalaki, nagpaplano ng divorce laban sa akin. At ang masasabi mo lang ay nagiging komplikado. Huminga siya ng malalim. Tunog ng mild irritation kaysa distress. Gerardo, huwag tayong maging dramatic. Alam naman natin na tapos na ang kasal na, tumatagal na. Alam natin. Tinitigan ko siya. Naghahanap ng bakas ng babaeng hinalikan ako goodbye tuwing umaga. Sinabi na mahal niya ako, 3 araw na lang ang nakalipas. Wala akong alam. Akala ko masaya tayo. Maikli at walang humor ang tawa ni Lorena. Masaya. Gerardo, kailan huli tayong nagkaroon ng totoong usapan? Kailan huli mo ipinakita ang interes sa career ko, sa goals ko, sa anumang lampas sa maliit mong accounting practice at quiet evenings mo sa bahay? Lagi kitang sinuportahan sa career mo. Lagi akong proud sa accomplishments mo. Passive ka, pagwawasto niya. Ang boses ay tumatalim na parang ginagamit niya sa underperforming employees. Kontento kang hayaan akong magdala ng financial burden, social obligations, responsibility para magtayo ng life worth living. Kontento kang sumabay sa comfortable routine mo habang ako'y lumalago, nagbabago, nagiging taong nangangailangan ng higit pa sa handa mong ibigay. Bawat salita ay parang dart na tumpak na tumatama sa targets na hindi ko alam na mahina. Kung ganito ang nararamdaman mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi kung ano ang kailangan mo? Sinubukan ko, Gerardo. Diyos ang saksi na sinubukan ko. Pero tuwing binabanggit ko ang pag-travel ng higit, pag-expand ng practice mo, paglipat sa mas magandang lugar, nakakahanap ka ng excuses. Lagi kang satisfied sa eksakto kung ano ang meron tayo. Kahit gaano ko na ito na-outgrow. Inisip ko ang mga usapan namin sa mga taon. Sinusubukang alalahanin ang mga attempts na to. May mga pag-uusap tungkol sa travel na akala ko daydreaming lang. Suggestions tungkol sa paglipat na idle speculation lang. Comments tungkol sa practice ko na gentle teasing lang sa tingin ko, hindi seryosong kritika. Kaya nagdesisyon kang palitan ako sa halip na magtrabaho kasama ako. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Lorena, pero hindi sa pagmamahal. Yung gentle patience na ipinapakita sa slow student. Hindi ko sinadya na palitan ka. Nakilala ko si Frank 3 taon na ang nakalipas nang sumali siya sa kumpanya. Siya ang lahat ng hindi mo. Ambitious, dynamic, interested sa pagbuo ng mas malaki kaysa sa sarili. Una, professional respect lang. Pagkatapos, friendship. Pagkatapos, naging higit pa. Kailan? Barely whisper ang tanong. Kailan naging higit pa? Pinag-isipan niya. Inyangat ang ulo na parang inaalala ang detalye ng business transaction. Mga 2 taon na ang nakalipas. Bagong close ni Frank ang unang major deal natin. Nagselebrete kami, at nag-usap kami hanggang 3 oras ang tungkol sa dreams, plans, klaseng buhay na gusto naming buuin. Pinakastimulating conversation na nagkaroon ako sa loob ng mga taon. Umuwi ka ng gabing yon. Naalala ko sinabi mong late ang client dinner. Sa isang paraan. Matter of fact ang boses ni Lorena. Parang inilarawan niya ang nangyari sa iba. Doon ko napagtanto kung ano ang kulang sa akin. Nakikinig si Frank kapag nag-uusap ako tungkol sa international expansion ng kumpanya. Nasasabik siya sa parehong opportunities na nasasabik ako. Gusto niyang magtayo ng empire. Hindi lang mapanatili ang comfortable existence. At yon ang nagbigay ng justification para magsinungaling sa akin ng 2 taon. Sa unang beses, nagpakita si Lorena ng tunay na emosyon. Pero hindi guilt o lungkot. Irritation. Hindi ako nagsisinungaling, Gerardo. Pinoprotektahan kita mula sa realidad na hindi mo pa handa harapin. Tapos na ang kasal natin. Ayaw mo lang makita. Tapos na ang kasal natin dahil nagdesisyon ka na tapos na. Dahil nakahanap ka na mas match sa ambitions mo kaysa sa akin. Tapos na ang kasal natin dahil tumigil ka sa paglago. Tumayo si Lorena, lumipat sa bintana ng may fluid grace na unang nagpaakit sa akin sa kanya, halos 30 taon na ang nakalipas. Umaasa ako na magkakaroon ka ng passion para sa kahit ano. Lampas sa routine mo. Pero hindi mo ginawa. Pareho ka pa ring lalaki sa 56 na sa 36 ka. At hindi na ako, yung parehong babae.
Tinitigan ko ang profile niya laban sa umaga na liwanag. Kinikilala ang katotohanan sa mga salita niya, kahit sumisira ito sa akin. Kontento ako sa buhay natin sa mga paraan na hindi niya kailanman naging. Nakahanap ako ng fulfillment sa quiet evenings natin. Modest successes, stable routine. Habang siya'y nangangarap ng mas malaki, nagpapasalamat ako sa meron tayo. Kaya ikaw at si Frank ay naglano na alisin ako. Tumingin si Lorena pabalik sa akin. Business-like ang ekspresyon. Naglano kami ng future namin. Ang divorce ay kinakailangan. Pero gusto naming i-handle ng hindi masyadong disruptive sa lahat. Hindi masyadong disruptive. Inilabas ko ang legal consultation summary. Pinaglalaban mo ang kese laban sa akin ng mga buwan. Emotional abandonment. Lifestyle incompatibility. Nagdo-document ka ng lahat ng ginagawa ko para magamit laban sa akin mamaya. Bahagyang nagmukhang uncomfortable siya. Ang legal advice ay para protektahan tayong pareho. Maaring maging pangit ang divorce kung hindi handa ang mga tao. Protektahan tayong pareho. Lorena, sinira mo ang reputasyon ko sa mga kaibigan natin. Pinapakita akong inadekwate husband na nag-drive sa iyo na maghanap ng kaligayahan sa iba. Honest ako tungkol sa estado ng kasal natin. Sabi niya defensively. Kung nagiging uncomfortable, yon sa'yo. Baka dapat tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Ang circular logic ay nakakadizzy. Siya'y naging unfaithful, deceptive, manipulative. Pero ako ang tinatanong na suriin ang sariling behavior. Alam mo ba kung mahal mo siya? Tanong ko, nagulat sa sarili ko. Lumambot ang ekspresyon ni Lorena sa unang beses sa usapan namin. Pero hindi sa paraang nagbibigay ng aliw sa akin. Mahal ko siya. Mahal ko si Frank sa paraang hindi ko kailanman minahal ikaw. Hinahamon niya ako, nag-i-inspire, nagpapahangad na maging mas mabuti kaysa sa akin. Sa kanya, nararamdaman kong nabubuhay ako, hindi lang umiiral. At sa akin, tinitigan niya ako ng matagal. Ang tingin ay hindi malupit o mabait, honest lang. Sa iyo, safe ako, comfortable, unchallenged. Matagal ko akalain na sapat yon. Pero hindi, Gerardo. Gusto ko ng higit pa sa safe. Umupo ako sa katahimikan. Sinisipsip ang bigat ng mga salita. 28 taon ng kasal. At ang pinakapinahahalagahan niya sa akin ay ang kakayahang magbigay ng emotional safety at comfort. Ang nakita ko bilang pag-ibig at partnership. Naranasan niya bilang stagnation at limitation. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Umupo ulit si Lorena. Nakaka-relax ang postura habang lumilipat sa practical territory. Gayon, ay handle natin to bilang matatanda. Plano kong mag-file ng divorce next month pa rin. Binibilisan lang nito ang timeline. Next month. Gusto naming ni Frank na ikasal bago Pasko. Naglano kami ng small ceremony. Family lang. Tumigil siya. Siguro napagtanto kung paano tunog yon. Sana mas smooth natin ang transition para sa lahat. Lahat maliban sa akin. Gerardo, okay ka lang. May practice ka, routines mo, simple pleasures mo. Siguro mas masaya ka pa nga nang wala ang pressure na makasabay sa katulad ko. Ang condescension sa boses niya ay nakaka-breathless. Kahit sa gitna ng pagbubunyag ng complete betrayal, pinoposisyon niya ang sarili bilang gumagawa ng pabor sa akin sa pag-alis. Na parang ang contentment ko sa buhay natin ay burden na mabuting binuhat niya sa loob ng mga taon. Pinagkatiwalaan kita, sabi ko ng mahina. Alam ko, at sorry na kailangang matapos ng ganito. Pero Gerardo, pareho tayong deserve na makasama ang taong tunay na nakakaintindi sa atin. Deserve mo ang taong nagpapahalaga sa quiet strengths mo. At deserve ko ang taong nagbabahagi ng ambitions ko. Sinusulat niya ulit ang buong kasal namin bilang mutual mismatch kaysa betrayal. Ginagawang enlightened self-awareness ang infidelity niya. Masterful sa paraan nito, ang kakayahang i-reframe ang devastating deception bilang ganoon. Kailan mo gusto akong lumipat? Tanong ko. Nagmukhang nagulat si Lorena. Hindi mo kailangang lumipat agad. Pwede nating ayusin ang details sa lawyers. Hindi ako heartless, Gerardo. Hindi heartless, kalkulado, manipulative, at kaya mag-maintain ng elaborate deception sa loob ng mga taon habang pinaplano ang kapalit ko. Pero hindi heartless. Tumayo ako. Pakiramdam ko mas matanda sa 56. Makikipag-ugnayan ako sa lawyer saloons. Gerardo. Tawag niya nang marating ko ang doorway. Nang lumingon ako, halos katulad na siya ng babaeng akala ko pinakasalan ko. Halos. Talagang sorry ako na nangyari ng ganito. Hindi ko sinadyang masaktan ka. Pinag-aalan ko ang mukha niya. Naghahanap ng senyales na naiintindihan niya ang laki ng ginawa niya. Pero mild regret lang. Yung pulit sadness na mararamdaman sa business decision na unfortunately naapektuhan ang iba. Hindi,
Sabi ko ng mahina. Gusto mo lang akong palitan. Ang sakit ay collateral damage lang. Habang umaakyat ako sa kwarto, narinig ko si Lorena sa phone. Animated ang boses sa paraang hindi sa usapan namin. Tinatawagan niya si Frank, na pagtanto ko, sinasabi na out na ang sekret, na pwede na nilang bilisan ang timeline, na napag-usapan na ang inconvenient husband. Umupo ako sa gilid ng kama namin, napapaligiran ng remnants ng buhay na akala ko totoo. Ang babaeng nasa baba ay hindi na ang taong pinakasalan ko. O baka siya pa rin yon, at hindi ko lang nakita ng malinaw. Sa anumang paaan, ang Gerardo na nagising ng umagang yon na naniniwala sa kasal ay nawala na katulad ng Lorena na minsang nagmamahal sa kanya. Bukas, sisimulan ko ang proseso ng pag-untangle ng 28 taong shared life. Pero ngayong gabi, kailangan kong magluksa hindi lang sa kasal, kundi sa lalaking ako noon na naniniwala pa rito. Lunes umaga, umupo ako sa harap ni Ati. David ng isang law firm sa Makati. Paihong lawyer na nag-handle ng wills namin 5 taon na ang nakalipas. Ang irony ay hindi nawawala na si Lorena ay nag-consult sa firm nila tungkol sa pag-divorce sa akin, habang ako ngayon ay humihingi ng tulong sa kanila para protektahan ang sarili mula sa plano niya. Gerardo, kailangan kong sabihin sa iyo, isa ito sa pinaka-calculated divorce strategies na nakita ko sa 30 taon ng practice. Sabi ni David, binabasa ang documents na dala ko. Tumango ako, pinanood siyang mag-flip sa photographs ng apartment, copies ng legal consultation notes, at printouts ng maingat na documented evidence ni Lorena laban sa akin. Ano ang options ko? Sumandal si David sa leader chair. Doubtful ang ekspresyon. Mabuti, ang good news ay depende ang strategy niya sa pagiging unprepared at uninformed mo. Ang katotohanan na natuklasan mo, to bago siya mag-file ay nagbabago ng lahat. Tinapik niya ang consultation summary. Lano niyang ipakita kang emotionally unavailable at financially irresponsible. Pero pwede nating i-counter ang narrative na yon. Paano? Sa facts. Ikaw ang stable, supportive spouse sa 28 taon. Hindi ka kailanman naging unfaithful. Sinuportahan mo ang career advancement niya. At responsible mong na-manage ang joint finances. Ngumiti si David ng malungkot. Mas importante, may ebidensya ka ng systematic deception at adultery niya na mahalaga kahit sa no-fault state. Sa susunod na 2 oras, inilarawan ni David ang realidad ng sitwasyon ko. Habang community property state ang Pilipinas, ang adultery at deception ni Lorena ay maaring makaapekto sa division of assets. Mas importante, ang documented plans niya na i-manipulate ang proceedings ay maaring seryosong mag-undermine sa credibility niya sa korte. May iba pa, sabi ko, inilabas ang folder na inihanda ko over the weekend. May ginawa akong financial analysis. Itinaas ni David ang kilay habang inilalatag ko ang spreadsheets at bank statements sa desk niya. Dito naging invaluable ang accounting background ko. Si Lorena ay kumikita ng 1 milyon taon-taon bilang C. Ipinaliwanag ko. Pero ang joint expenses natin ay 3 milyon higit pa sa salary niya sa nakalipas na 3 taon. Ako pala ang nagsubsidies ng lifestyle niya nang hindi ko alam. Pinag-aralan ni David ang numbers. Lalong nagiging interested ang ekspresyon. Ang practice ko ay gumagawa ng 6 milyon annually. Inilalagay ko ang 4 milyon sa joint account. Pinapanatili ang 2 milyon para sa business expenses at personal needs. Akala ko generous ako. Pinapayagan siyang mag-save ng higit sa salary niya para sa future natin. Itinuro ko ang series ng withdrawals mula sa savings account. Pero siya pala'y gumagamit ng joint savings para mapanatili ang apartment kay Fran. Ang revelation ay nasa details. Habang ako'y namumuhay ng modest at nag-aambag ng karamihan ng income ko sa shared expenses, ginamit ni Lorena ang joint resources para punduhan ang separate life niya. Ang apartment rent, dinners, weekend trips na hindi ko kasama, gifts na ibinigay niya kay Frank. Lahat binayaran ng pera na kinita ko at inambag ko sa akala kong shared future natin. Fraud ito, sabi ni David ng diretso. Gumamit siya ng marital assets para punduhan ang adulterous relationship habang nagpaplano ng divorce sa iyo. Malaki ang impact nito sa pananaw ng korte sa asset division. Pero hindi pa tapos. Sa weekend, ginawa ko ang isang bagay na labag sa trusting nature ko. Nag-imbestiga ako sa business dealings ng sarili kong asawa. Ang natuklasan ko ay nag-shock sa akin higit pa sa personal betrayal. May higit pa, sabi ko, inilabas ang isa pang set ng documents. Pinoposisyon ni Lorena si Frank para kunin ang higit pang responsibilities sa Meridian Technologies. Pero ayon sa corporate feelings na nakita ko, ginagawa niya ito sa paraang lumalabag sa fiduciary duty niya sa board. Matatalim ang mata ni David.
Ipaliwanag mo. Hired si Frank bilang Vice President of Business Development, 3 taon na ang nakalipas. Pero si Lorena ay sistematikong naglilipat ng responsibilities sa kanya na dapat ay may board approval. Binubuo niya siya para palitan siya bilang CEO, habang pinoposisyon ang sarili bilang President. Pero hindi niya ito opisyal na ipinakita sa board. Ginugol ko ang mga oras sa pag-review ng public corporate documents, cross-referencing sa business plan na nakita ko sa apartment nila. Ang vision ni Lorena at Frank para sa future ng kumpanya ay kinabibilangan ng significant structural changes na nangangailangan ng stockholder approval. Pero ayon sa official records, hindi ito maayos na ipinakita o binoto. Nag-ooperate siya sa assumption na pwede niyang unilaterally i-restructure ang kumpanya para makinabang ang relasyon nila ni Frank, sabi ko. Pero hindi alam ng board ang personal relationship nila. At lalong hindi alam ang corporate reorganization na ipinatutupad niya ng walang approval. Mabilis ang pagsulat ni David ng notes. Ngayon, Gerardo, hindi na ito tungkol sa divorce mo lang. Kung totoo ang sinasabi mo, maaring harapin ni Lorena ang seryosong professional consequences. Walang kasiyahan sa akin ang pag-iisip. Minahal ko ang babaeng to ng 28 taon. At walang tuwa sa pagtuklas ng ebidensya na maaring sirain ang career niya. Pero hindi ko rin maaring baliwalain na hindi lang ako ang sinira niya, kundi ang professional obligations niya rin. Ano ang I-recommend mo? Mag-file muna tayo, sabi ni David nang walang pag-aalinlangan. Magahan natin ang narrative niya at ipakita ang facts bago niya ispin. Mas importante, siguraduhin nating alam ng board sa Meridian Technologies ang nangyayari sa ilalim ng ilong nila. Ngayong hapon, ginawa ko ang isang bagay na labag sa lahat ng instinct na binuo ko sa 28 taong kasal namin. Tumigil ako sa pagprotekta kay Lorena mula sa consequences ng actions niya. Tinawagan ko si Richard, chairman ng board ng Meridian. Nakilala ko si Richard sa ilang company functions sa mga taon. At nagustuhan ko ang straightforward approach niya sa business. Gerardo, ano ang may tutulong ko sa'yo? Mainit at unsuspecting ang boses ni Richard. Richard, may kailangan akong ibalita tungkol sa corporate governance issues sa Meridian. Komplikado ito, pero sa tingin ko kailangang malaman ng board ang ilang structural changes na maaring hindi maayos na na-authorize. May pause. Anong klaseng structural changes? Ginamit ko ang susunod na 20 minuto para maingat na i-outline ang natuklasan ko. Nanatili sa facts at iniiwasan ang personal details tungkol sa kasal namin. Nakinig si Richard ng walang interruption. Ang mga tanong ay lalong tumatalim habang inilaawan ko ang unauthorized reorganization na nagaganap. Jesus, Gerardo, sinasabi mo bang nag-i-implement si Lorena ng major corporate changes ng walang board approval? Sinasabi ko na batay sa documents na nakita ko. May significant disconnect sa pagitan ng operational na nangyayari at ng iniulat sa board. At dinala mo ito sa akin dahil naniniwala ako sa corporate integrity at may karapatan ang board na malaman kung ano ang ginagawa sa pangalan nila. Pagkatapos mag-hang up, umupo ako sa opisina ko na may kakaibang mixture ng satisfaction at lungkot. Sa loob ng mga taon, ako ang supportive husband na naglilinis ng mga gulo ni Lorena, nagpapakinis sa occasional ethical shortcuts niya, at nagbibigay ng stable foundation na nagpapahintulot sa kanya na magteke ng professional risks. Ngayon, ako ang gumagawa ng consequences na kailangan niyang harapin. Ngayong gabi, umuwi si Lorena ng mas lete kaysa karaniwan. Mahigpit ang mukha sa stress. Nag-crack ang composed demeanor niya sa gilid. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Inilagay ang briefcase ng may higit na lakas kaysa kinakailangan. Tungkol saan? Tungkol sa tawag ni Richard sa akin ngayong hapon. Tungkol sa corporate governance review na bigla nang magdesisyon ang board na gawin. Ang mata niya ay matigas, kalkulado, tungkol sa katotohanan na ang sarili kong asawa ay sinusubukang sirain ang career ko. Tinitigan ko siya ng matatag. Nag-share ako ng factual information tungkol sa corporate reorganization na mukhang kulang sa authorization. Wala nang higit pa. Huwag kang magmalinis sa akin, Gerardo. Alam mo eksakto kung ano ang ginagawa mo. Alam ko. Pareho kung paano mo alam kung ano ang ginagawa mo nang gumugol ka ng 2 taon sa pagplano ng kapalit ko. Sa wakas ay nag-crack ang composure ni Lorena. Iba to, at alam mo yon. Naapektuhan nito ang professional reputation ko. Ang kakayahang kumita. Ang affair mo kay Frank ay naapektuhan din yon. Malalaman ng board na nagre-restructure ka ng kumpanya para makinabang ang personal relationship mo. Binigyan ko lang sila ng head start. Tinitigan niya ako ng matagal. At nakita kong nagre-reassess siya ng lahat ng akala niyang alam tungkol sa akin. Ang passive,
Supportive husband na hindi kailanman naghamon sa decisions niya ay nawala na. Sa lugar niya ay may taong nakakaunawa sa value ng information at hindi natatakot gamitin ito. Ano ang gusto mo? Tanong niya sa wakas. Gusto kong itigil mo ang pagtrato sa akin na tanga. Sabi ko. Gusto kong aminin mo na may consequences ang actions mo lampas sa personal happiness mo. At gusto kong maintindihan mo na hindi ako basta-basta mawawala dahil convenient, yon sa new life plan mo. Umupo si Lorena sa harap ko. Defensive ang postura. Dadaan ang board review. Walang illegal sa operational restructuring. Siguro hindi illegal, pero unauthorized restructuring na nakikinabang sa romantic partner mo. Mas mahiya pa explain yon. Lalo na kapag nalaman ng board na hindi mo na-disclose ang relationship mo kay Fran. Nakita ko siyang nag-iisip ng implications. Ang mabilis na isip ay nagkalkula ng political at professional costs ng choices niya. Sa unang beses mula nang matuklasan ang betrayal niya, mukhang tunay na nag-aalala si Lorena. Ano ang kailangan para mawala to? Tanong niya. Hindi mawawala to, Lorena. Sinimulan mo to nang magdesisyon kang mabuhay ng double life. Ngayon, lahat tayo ay kailangang harapin ang consequences. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Umiling ako. Sinira mo yan sa sarili mo. Ayaw ko nalang tulungan kang itago pa. Ang gabing yon, habang gumagawa si Lorena ng phone calls sa likod ng saradong pinto at naririnig ko ang stress sa boses niya, napagtanto ko ang isang fundamental shift. Sa loob ng 28 taon, ako ang umaangkop, nag-a-accommodate, nagbibigay ng space para sa ambitions at choices niya. Ngayon, sa unang beses, siya ang kailangang umangkop sa consequences na hindi niya kontrolado. Hindi eksaktong revenge. Ito'y mas tahimik, pero mas makapangyarihan. Ang simpleng pagtanggi na patuloy na mag-enable sa taong sistematikong niloko ako. Itinayo ni Lorena ang new life niya sa assumption na mananatili akong passive, predictable, manageable. Malapit na niyang matuklasan kung gaano siya mali sa assumption na yon. Kinabukasan, nag-file ako ng divorce, pero mas importante, tumigil ako sa pagiging lalaking nagpapadali ng buhay ni Lorena sa kapalit ng sariling dignidad. Pagkatapos ng 56 taon ng paniniwala na ang pag-ibig ay endless accommodation, natutunan ko na minsan ang pag-ibig ay ang pag-alam kung kailan titigil. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa kusina ng bagong apartment ko, gumagawa ng kape para sa isa, at nakakahanap ng tunay na kapayapaan sa simplicity nito. Ang umaga na araw ay dumadaloy sa windows na pinili ko sa espasyong buo kong akin. Malaya sa bigat ng deception at false harmony na nag-define ng buhay ko ng matagal. Natapos ang divorce 3 linggo na ang nakalipas. Sa kabila ng initial threats at manipulations ni Lorena, ang ebidensya na nakolekta ko ay nagbago ng buong dynamic ng settlement namin. Kapag naharas sa documented proof ng adultery, financial deception, at professional misconduct niya, pinayuhan siya ng lawyer na tanggapin ang mas equitable division of assets kaysa sa orihinal niyang plano. Pinanatili ko ang bahay, yung shared namin sa 20 taon. Pero karamihan ay binayaran ko sa contributions ko sa joint expenses. Si Lorena ay pinanatili ang retirement accounts at kalahati ng savings, minus ang halagang ginastos niya sa second life niya kay Fran. Fair ito sa paraang hindi magiging sa original divorce strategy niya. Pero ang tunay na kasiyahan ay hindi mula sa financial settlement, kundi sa pagdingin kay Lorena na humaharap sa consequences ng choices na akala niya ay pwede niyang gawin ng walang accountability. Ang corporate governance review sa Meridian Technologies ay thorough at devastating. Habang hindi nakahanap ang board ng criminally actionable, natuklasan nila ang pattern ng unauthorized decision-making at undisclosed conflicts of interest na seryosong nag-undermine sa credibility ni Lorena bilang leader. Agad na natanggal si Frank nang malaman ng board ang relationship nila. Ang posisyon niya bilang vice president ay contingent sa professional judgment na hindi na compromise ng personal interests, at ang romantic involvement sa C ay irreconcilable conflict of interest. Napangasiwaan ni Lorena na mapanatili ang trabaho, pero halos hindi. Inilagay siya sa probation. Malaki ang restriction sa decision-making authority niya, at kinailangan niya mag-report sa newly appointed Chief Operating Officer na essentially nag-supervise sa bawat galaw niya. Ang babaeng nagtayo ng identity sa paligid ng professional power at autonomy ay ngayon ay nagatrabaho sa mas malapit na oversight kaysa sa naranasan niya mula noong unang corporate job 20 taon na ang nakalipas. Tahimik na binitawan ang apartment nila sa Quezon City. Lumipat si Frank sa ibang lungsod. Tumanggap ng posisyon sa mas maliit na firm sa mas mababang sahod kaysa sa kinikita niya sa Meridian. Lumipat si Lorena sa modest one-bedroom condo malapit sa opisina. Significant downgrade mula sa luxury na sanay siya.
Alam ko ang mga developments na ito hindi sa direktang contact, kundi sa maliit na network ng mutual friends at professional acquaintances na nagdadala ng balita sa lungsod natin. Ang ilan sa kanila ay nag-reach out sa akin pagkatapos ng divorce, nagpapahayag ng surprise sa circumstances, at sa ilang kaso ay humihingi ng paumanhin sa paniniwala sa carefully constructed narrative ni Lorena tungkol sa pag-decline ng kasal namin. Hindi ko alam, sabi sa akin ni Sarah, isa sa dating koleges ni Lorena, nang magkita kami sa grocery. Ginawa niyang parang gradual na pagka-grow apart, na mutual. Walang may alam tungkol kay Frank. Ang mga usapang ito ay nagbigay ng validation sa mga paraang hindi ko inaasahan. Sa loob ng mga buwan, tinatanong ko ang sariling perceptions. Nagtataka kung talaga bang inadekwat ako bilang asawa tulad ng sinabi ni Lorena. Ang pag-alam na kahit ang pinakamalapit na professional friends niya ay niloko, ay nagpapaunawa na ang kapasidad niya sa manipulation ay lampas sa kasal namin. Pero ang pinaka-profound change ay hindi sa circumstances ni Lorena o sa validation mula sa iba. Ito ay sa sarili kong relasyon sa sarili. Sa unang beses sa loob ng mga dekada, nabubuhay ako ng walang constant undercurrent ng dissatisfaction ng iba. Hindi ko napagdanto kung gaano karaming energy ang ginugol ko sa pag-antisipete ng needs ni Lorena, pag-akomodete ng moods niya, at pag-compensate sa kung ano ang kulang sa relasyon namin na masyado palang dense ako para maintindihan. Mas maliit ang apartment ko kaysa sa bahay namin. Pero maluwang ito sa mga paraang walang kinalaman sa square footage. Pwede akong magbasa sa gabi nang hindi nag-alala na ang contentment ko, sa simple pleasures, ay nakakadisappoint sa taong nangangailangan ng higit na stimulation. Pwede akong magluto ng pagkain na gusto ko talagang kainin, sa halip na magpa-impress sa taong siguro nagte-text sa real partner, habang nakaupo sa harap ko. Nagsimula pa akong magdate. Isang bagay na akala ko imposible sa 56 pagkatapos ng 28 taong kasal. Si Margaret ay isang biyuda na nakilala ko sa simbahan. Isang gentle na babaeng nagpapahalaga sa usapan tungkol sa libro at nag-e-enjoy ng quiet dinners nang hindi kailangang maging productions. Nakikita niya ang contentment ko sa simple pleasures bilang charming kaysa limiting. At ang uncomplicated affection niya ay revelation pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap na kumita ng pag-ibig mula sa taong sistematikong nagwi-withdraw nito. Ang pinakakakaiba ay ang pag-realize kung gaano ako kasaya ng walang kasal na akala ko pinaglalaban ko pa rin. Tama si Lorena sa isang bagay. Nagka-incompatible kami, pero hindi sa paraang inilarawan niya. Naging taong kayang magmaintain ng elaborated deceptions, habang tinatanggap ang pag-ibig mula sa taong aktibong niloloko niya. Nanatili akong taong naniniwala sa honesty, loyalty, at possibility ng pagtatrabaho ng sama-sama sa mga problema. Ang version niya ng growth ay nangangailangan ng pagtapon ng values na nagtayo ng kasal namin. Ang version ko ng growth ay ang pag-aaral na protektahan ang mga values na yon mula sa mga taong mag-exploit nito. Isang gabi sa huling bahagi ng tagsibol, nakaupo ako sa maliit na balcony ng apartment ko. Nagbabasa at nag-enjoy sa sunset ng tumunog ang phone. Pangalan ni Lorena ang lumabas sa screen. Unang beses siyang tumawag mula nang matapos ang divorce. Halos hindi ko sinagot. Wala na tayong dapat pag-usapan. Walang shared obligations na nangangailangan ng komunikasyon. Pero nanalo ang curiosity. Hello, Lorena. Gerardo. Pagod ang boses niya. Mas matanda sa paang. Sana hindi ako nakakaistorbo. Ano ang maitutulong ko? May mahabang pause. Gusto kong humingi ng paumanhin kung paano nangyari ang lahat. Kung paano ko hinandle ang mga bagay. Naghintay ako, walang sinabi. Alam kong siguro ayaw mong marinig to. Pero marami akong oras na mag-isip tungkol sa ginawa ko. Sa mga pinili ko. Isa pang pause. Hindi mo deserve ang inilagay ko sa iyo. Hindi nga. Kinumbinsi ko ang sarili na tapos na ang kasal natin. Na honest lang ako tungkol sa realidad. Pero ang totoo, ako ang nagtapos nito ng matagal bago ko inamin sa sarili ko. Tinapos ko ito ng magdesisyon na hindi ka na sapat. Natagpuan ko ang sarili kong tunay na curious sa usapan na to. Ano ang nag-trigger ng reflection na to? Naglabas si Lorena ng tunog na bakatawa. Pero walang humor. Nawala ang lahat ng akala kong gusto ko. Tumagal kami ni Frank ng eksaktong 6 na linggo pagkatapos niyang lumipat sa ibang lugar. Lumalabas na ang great love affair namin ay higit tungkol sa excitement ng secrecy at thrill ng pagplano ng new life kaysa sa aktwal na pagnanais na mabuhay na magkasama araw-araw. Sorry akong marinig yon. Talaga ba? Tunay na curious ang tunog niya. Pinag-isipan ko ang tanong ng honest. Sorry ako. Sorry na itinapon mo ang 28 taon para sa bagay na hindi totoo. Sorry na sinaktan mo ang maraming tao sa paghahabol ng bagay na hindi umiiral. Sorry na natuklasan mo ng huli
na mahalaga pala ang meron tayo. May naisip ka ba kung ano ang maaring nangyari kung nakausap lang kita? Kung honest ako tungkol sa pagiging restless, sa halip na gumawa ng buong elaborate deception. Minsan, inamin ko. Pero Lorena, ang problema ay hindi ang pagiging restless mo o pagkagusto ng higit pa sa buhay. Ang problema ay pinili mo ang deception at betrayal sa halip na honest communication. Pinili mong palitan ako sa halip na magtrabaho kasama ako. Alam ko na yon ngayon. Alam mo ba talaga? Dahil kahit sa paumanhin na to, nakafocus ka pa rin sa outcome na hindi gumana para sa iyo, hindi sa damage na ginawa mo sa daan. Sorry ka na nabigo ang strategy mo. Hindi sorry na kasali ang strategy mo sa sistematikong pagsisinungaling sa taong nagmamahal sa iyo. Nakahaba ang katahimikan sa pagitan namin. Tama ka, sabi niya sa wakas. Kahit ngayon, ginagawa ko pa rin itong tungkol sa akin. Ganoon. Sana masaya ka, Gerardo. Sana nahanap mo ang taong nagpapahalaga sa kung ano ang masyado akong selfish para pahalagahan. Nahanap ko. Si Margaret ang pangalan niya. At siya ang lahat ng hindi mo naging. Honest, mabait, at kayang magmahal ng walang manipulation. Buti naman. Deserve mo yon. Pagkatapos mag-hang up, nakaupo ako sa balcony habang natatapos ang paglubog ng araw. Nag-iisip tungkol sa kakaibang journey na nagdala sa akin sa peaceful na gabi na to. 1 taon na ang nakalipas. Nabubuhay ako ng kasinungalingan ng hindi ko alam. Kasal sa taong sistematikong nagpaplano ng kapalit ko, habang tinatanggap ang pag-ibig at suporta ko. Ngayon ako'y mag-isa, pero hindi malungkot. Nagsisimula ulit, pero hindi mula sa simula. Natutunan ko na ang contentment ay hindi character flaw at ang kapasidad ko sa loyalty at trust, habang nagiging vulnerable sa exploitation, ay siya ring nagpapahintulot sa tunay na intimacy sa taong nagbabahagi ng values na yon. Nakita ni Lorena ang satisfaction ko sa quiet life bilang evidence ng limitations ko. Nakita ni Margaret ito bilang evidence ng kakayahang makahanap ng joy sa authentic connection, kaysa nangangailangan ng constant external validation. Ang difference ay hindi sa ano ang iniaalok ko, kundi sa sino ang tumatanggap nito. Habang naghahanda ako matulog ng gabing yon, nare-reflect ko ang isang bagay na magpapagulat sa Gerardo ng 1 taon na ang nakalipas. Nagpapasalamat ako sa betrayal ni Lorena, hindi dahil nag-enjoy ako sa sakit ng discovery o hirap ng divorce, kundi dahil nilaya ako nito mula sa relasyon na unti-unting pumatay sa spirit ko. Sa loob ng mga taon, sinusubukan kong maging sapat para sa taong nagdesisyon na hindi ako sapat. Tinatanggap ko ang pag-ibig bilang conditional gift na maaring bawiin kung nabigo akong matugunan ang evolving standards na hindi ko pinayagang maintindihan. Nabubuhay ako sa takot na madisappoint ang taong nagpaplano na ng kapalit ko. Ngayon ay nabubuhay ako kasama ang taong nagmamahal sa akin. Hindi despite ng contentment ko sa simple pleasures, kundi dahil dito. Taong nakikita ang loyalty ko bilang gift kaysa expectation. Ang honesty ko bilang treasure kaysa burden. Sa 56, natutunan ko na minsan ang pinakamabuting mangyayari sa iyo ay mawalan ng bagay na akala mo hindi mo kayang mabuhay ng wala. Minsan ang freedom ay nagpapanggap bilang loss. At minsan ang pinakaloving na bagay na magagawa mo ay itigil ang pag-enable sa taong sistematikong niloko ka. Tama si Lorena sa isang bagay. Pareho kaming deserve na makasama ang taong tunay na nakakaintindi sa atin. Deserve niya ang taong kayang gawin ang parehong level ng deception at manipulation na kaya niya. At deserve ko ang taong pag-ibig ay walang conditions, expiration dates, at exit strategies. Habang pinapatay ko ang ilaw sa maliit, honest kong apartment, napagtanto ko na sa unang beses sa loob ng mga taon, eksakto ako kung saan ako dapat. Tapos na. Sana nakatulong ang salin na ito.